February to refile the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte? Well, siguro, pero lalong magugulo yung lalong magugulo yung bansa natin kung we'll go to impeachment. But where does the minority stand? I mean, you do have Hindi, iba-iba kami ng yeah. iba-iba kami ng positions, pero ako, ang sabi ko nga parang inconsistent if I will be joining the impeachment complaint against BP Sara kasi she was accused of embezzling 125 million and 500 million in the DepEd as against 1 trillion. Pagbati po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na po kagad tayo. Ito po mga kababayan, mayroon pong bagong balita tungkol po dito sa impeachment na naman na binubuo ng mga gustong magpatanggal, magpatalsik sa ating Vice Presidente mga kababayan na si VP Sara Duterte. At ito nga po ay tinalakay dito po sa isang himpilan, mainstream media, na interview po kasi ni Karen Davila, si Congressman Egay Erese, mga kababayan. At iginigiit po nito na hindi niya susuportahan kung mayroon man pong babangon na impeachment binubuo laban kay VP Sara, tiniyak po niya na hindi po niya susuportahan. Sa ngayon sa mga araw na ito, hindi natin alam. Baka pagdating ng araw, babaliktad din ito. Pero sa ngayon, sabi niya, hindi siya pipirma kung sakali man magpapapirma sila tungkol dito sa binubuo nilang bagong impeachment case laban kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Ang sabi nga niya ang tagal ko na sa politics, sabi niya, 50 years na. So, gawin ko na lang ang sa tingin ko ay tama, sabi ni Congressman Erese. At para malaman natin ang kabuuan ng detalye na yan, mga kababayan, panoorin natin ang video ito. And a peace for what? Is it because of a supposed schedule? I mean, Senator Amy Marcos was talking about a supposed schedule, February to refile the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Well, siguro, pero lalong magugulo yung lalong magugulo yung bansa natin kung we'll go to impeachment. But where does the minority stand? I mean, you do have Hindi, iba-iba kami ng yeah. iba-iba kami ng positions, pero ako, ang sabi ko nga parang inconsistent if I will be joining the impeachment complaint against BP Sara kasi she was accused of embezzling 125 million and 500 million in the DepEd as against 1 trillion. So parang kung buti pa impeach na lang natin pareho para fair. I don't think that's possible, seriously speaking. So are you saying you will not support the impeachment of Vice President Sara Duterte? No, I will not sign that kasi nga nakita ko na-incentivize yung mga United Congress para mag-impeach sa kanya. So paano yun? By saying this right now on the Head Start, baka wala ka ng pondo na ilabas sa'yo. Ay, okay lang yan. Talagang ganyan. Does it really happen? Well, alam mo, tagal ko na sa politics, 50 years So, this is my, siguro mga last days in politics. So, gawin ko na lang yung tama na sa tingin ko. No, but has that happened to you, for example? Yes, during the time of Duterte, I was the first one who spoke against the war on drugs. So, for 1 year, tinanggal yung pondo ng distrito ko. Oo. Pero I never talked to them. Okay. Yun po mga kababayan, yung panayam ni Karen Davila kay Congressman Egay Erese, mga kababayan, tinitindihan po niya talaga na hindi niya susuportahan kung sakali man na mayroon pong isasampa
na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ganun pala yun, mga kababayan, ha? Kapag ka pala hindi ka sumunod sa kagustuhan ng karamihan, halimbawa ay magpa-file sila ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte at hindi ka pumirma, hindi ka nakiisa, hindi ka sumang-ayon sa kagustuhan nila, wala kang makukuhang pondo sa iyong distrito. Ganun pala yun, mga kababayan. Kaya yung iba, doon sa nakaraan, totoo po yung sinasabi ni Senator Marcoleta po na yung iba ay hindi naman binasa, basta pumirma na lang. Siyempre nga naman, meron pong napabalita na napakalaking halaga, 150 million yata kung hindi po kami nagkakamali, na ipinamahagi sa lahat ng mga congressman na lumagda doon sa impeachment case na yon noong nakaraan, mga kababayan. Ito, paparating na po ang February, mga kababayan, at matatapos na po yung 1 year, February 6 yata, ay pwede nang mag-file ulit ng another impeachment case laban kay VP Sara. Nagtataka nga kami po Opo, nagtataka po kami. Bakit? Pinag-iinitan talaga Talagang gusto nilang matanggal bilang pangalawang pangulo si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Nagkukubahog sila na matanggal talaga, pinagtutulong-tulungan kung napapansin ninyo Habang papalapit ang 2028, gumagawa po sila ng mga paraan. Napakaraming mga pamamaraan kung ano-ano yung mga ibinabato. Sari-sari. Sari-sari store. Parang sari-sari store Opo, para lang sirain, pababain, pabagsakin, patalsikin ang Vice Presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, mga kababayan, paglabas naman po na ang survey, katulad ng inilabas ng Pulse Asia at saka SWS survey, ano ba yung Publicos, yung mga survey na yun, mga kababayan, angat. Umaangat po ang trust rating o net ng trust ratings ni VP Sara, mga kababayan. Opo, ito, mga kababayan, katulad ng binanggit ni Congressman Erici kanina sa interview, nakikita nila yung 125 million na ibinabato nila kay VP Sara na nilustay daw niya yung kanyang confidential fund. Samantalang, mga kababayan, kung kayo po matyaga, ang COA po ay naglabas ng kanilang naglabas ng pahayag na malinis naman yung mga kung saan ginastos, kung saan napunta, malinis ang record sa COA ni VP Sara. Pero sa kabila ng yan, ito pa rin. Sunod-sunod pa rin yung mga reklamo. Gusto nilang pabagsakin itong mga congressman na ito, alam nyo kung sino pa yung mga gustong maalis si VP Sara, mga kababayan. Itong mga Makabayan Block na parang mga, hindi ko alam hindi ko naman inaano ito, pero parang sinasabi nilang mga NPE daw po ito Mga kababayan. Talagang hindi po nila titigilan si VP Sara hanggat hindi po nila napapatalsik, mga kababayan. Gagawin po nila lahat ng paraan para matanggal si VP Sara. Pero alam nyo, mga kababayan, habang tumatagal, habang gumagawa sila ng mga paninira, lalo naman bumabango lalong bumabango yung isa. Ito namang isa, habang gumagawa naman ng kung ano-anong mga diskarte naman, diskarte, politics po kasi yan politika kanya-kanyang diskarte po yan Mga kababayan, lalo namang dumadami yung mga nagagalit.
ng mga taong bayan, lalong-lalo na po itong issue ng flood control, mga kababayan. Hanggang ngayon, wala pang napapanagot. January na, napakabilis ng panahon, mamaya, kinsinas na, wala pang nakukulong na mga sinasabing big fish na dapat sana bago mag-December 25, meron na pong napakulong. Wala pa ho hanggang ngayon, mga kababayan. Kaya, itong interview ito ni Congressman Erese kay Karen Davila, mga kababayan, yung iginiit niya na hindi siya susuporta sa anumang kapag sila ay nag-file ng impeachment case laban kay BP Sara, hindi niya susuportahan. May suggestion pa nga niya siya na kung talagang gusto nilang di ipa-impeach nilang dalawa sila, si BP Sara at saka si PBBM. Kasi 500, sabi nga niya, 125 million versus 1 trillion, mga kababayan, ha? Ang pinag-uusapan dyan, trillion. Bakit hindi nila nakikita yung trillion? Bakit yung 125 million nakikita nila? Hindi po ba, mga kababayan? Kayo po, mga kababayan, ano po maisasabi ninyo? Opinion ninyo tungkol sa bagay na ito? Gusto lang namin ibahagi ito sa inyo, mga kababayan, sapagkat palapit na po ang February at sigurado po yan, ay magpapail po sila ng talagang impeachment case laban kay BP Sara. Ang inyong lingkod, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, Just Vlog, muli pong bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at lagi pong nagsasabi, saan man po kayo naroroon, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.